because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Every time may problema, anong takip dyan? Anong gagawin natin? Everything is reactive eh. Kasi to begin with, wala naman talagang vision ng presidente. Magandang hapon po sa ating lahat at heto pag-usapan nga natin itong Marcos administration o tinatawag nilang BBM administration kung saan litong-lito na itong administrasyon na ito. Bakit ko ba nasabing litong-lito na sila? Unang-una, itong administrasyong Marcos wala ng pera. Ubus na. Ha? Nangutang na sila, no? They already borrowed money. And in fact, itong pera na ito ay nawaldas na. Nawaldas at hawak na ng mga crocodile dito sa Pilipinas. Especially dyan sa House of Representatives. At sa mga nabanggit doon sa Brave 18, questionable yun ha. Kasi imbestigahan sana natin yung mga binanggit ng Brave 18, pero hindi ito inimbestigahan ng Administrasyong Marcos. Bakit kaya, no? Ang daming nababanggit, Martin Romualdez, Zaldico, si Pangandaman, di ba? Tumataas na mga net worth. Grabe po, sobrang malala na talaga itong problema ng Pilipinas. And this is a serious matter, itong problema natin sa korupsyon. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi po, talagang litong-lito na ang Administrasyong Marcos kung ano ang gagawin. Kung mapapansin nyo, si BBM, ang main na ginagawa niya ngayon is tumutulong na lang doon sa mga kung saang-saang parte na lugar na namimigay ng mga ayuda. Yun na lang ang ipinagmayabang nila na tumutulong, nagbigay ng ayuda, pera. Kasi wala eh. Hindi na siya makapagtayo ng mga big infrastructures, yung mga big ticket projects, wala na. Hindi kagaya nung time ni Tatay Digong, halos araw-araw meron pong ribbon cutting. Meron ring mga inaugurate yung mga natapos. Araw-araw yan. Pero ngayon, hindi mo makikita na ganyan. At hindi mo maintindihan itong mga dilawan na ito yung mga number one kritiko ng gobyerno. Huli, tiklop ang bibig nila ngayon dito kay BBM. Ano sila? Tahimik. Tahimik yung mga dilawan. Mga hipokrito nga eh. Kasi po, itong mga dilawan na ito, galit sa mga Duterte. Kahit alam nila na palpak na yung Presidente Marcos, hindi nila i-criticize kasi alam nila na si Bongbong Marcos ang nagpakulong kay Tatay Digong. So, what do I mean? Seryoso po itong usapin na ito when it comes to kung pag-usapan natin ang Presidente ng Pilipinas. Kasi siya sana yung pag-asa na matutulungan natin lahat ng problema ng Pilipinas, especially dyan sa diba? Nangyari sa Tacloban, mamaya rin pag-usapan natin yan. Yung hindi talaga nagsisisi ang mga tao na bumoto kay Tatay Digong. Lumalabas na naman ngayon itong mga videos ni Tatay Digong kung saan nare-realize ng mga taong bayan na tama pala si Tatay Digong in the first place. Dati nang nagrereklamo si Tatay Digong patungkol dito sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. Ano ngayon? Isa ito sa mga problema natin ngayon. 'Di ba? So, yan po ang pag-uusapan natin. Pati nga ang anak ni ang kapatid ni BBM nag-iingay rin. Ayaw rin niya ang administrasyon ng kanyang kapatid.
O kasi, ako naawa ako minsan ito kay Aimee. Pinagbigyan na si BBM. Okay? Anong ibig sabihin doon, Mar, na pinagbigyan? He is given already a chance, no? Has given already a chance to prove na matino ang mga Marcos. Kasi nung panahon ng tatay niya, sablay talaga. Yung martial law na nangyari, di ba? Talagang ang dami pong, kaya nga, merong people power at pinalit si Cory Aquino kasi nga, ayaw na ng tao sa mga ginagawa ng kanyang tatay, si Marcos Sr. Sobra na talaga. Okay? Ngayon, meron silang pagkakataon ngayon na i-prove na yung pangalan ni BBM. Pero anong nangyari? Mas malala pa itong si BBM kaysa kanyang tatay. Mas malala pa siya sa kanyang tatay. Yan ang pag-uusapan rin natin, ha. So, bago ang lahat, guys, no, paki-like muna at saka paki-share itong video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga mainit at trending na balita. Okay? Ang ingay ng aso ko. Pasensya na, guys, ha. Unahin muna natin itong mismo ang kapatid ni BBM nagrereklamo na. Ito raw yung nakakatakot ngayon sa administrasyong Marcos. Pakinggan niyo si Manang Aimee. Uy! Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Paano yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga Mismo ang kapatid na ang nagsabi, ha, wala ng pera ang administrasyong ito. Naubos sa korupsyon. meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisan na lang to. Wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung... Ang tanong ko dyan, Manang Aimee, hanggang kailan tayo magtitiis? Hirap na nga yung mga urban areas. How much more doon sa mga taga-bukid? Okay? Ng mga taong bayan na nakatira doon sa bukid. Kawawa. na huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at barn. Tiisan na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan. Diyan naman sila magaling, eh. Itong si Ombudsman Remulla, DILG John Vic, itong si Matibag, na ginamit rin ng Bangag Administration. Diyan sila magaling. Magaling sila mang-aresto sa pamumulitika. Yung mga ginigipit, Bato de la Rosa, Jinggoy, sino pa? Si Bong Revilla Jr. Ngayon naman, plano naman nila si Bongo Marcoleta at si Senator Cayetano. Diyan sila magaling. Okay? Diyan sila magaling. Pero kung pag-uusapan natin yung vision ni BBM, walang vision si BBM. Walang patutunguhan itong bansang ito kasi bangag nga ang pag-iisip, eh. Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Yan ang umuugong na balita ngayon sa Senado. Kapag hindi ka bumoto sa impeachment ni VP Sara, lagot ka. Tinatakot na naman nila yung senador. Because they are very obsessed na itong si VP Sara ay ma-impeach nga kasi takot sila sa 2028 kapag ma-presidente itong si Inday, ubos yung mga crocodile. Di ba? Hindi man yan magre-revenge si VP Sara. Ang sa kanya lang, kapag ang administrasyon niya na ang mag-handle dito, pananagutin talaga itong mga naglustay ng pera sa kaba ng bayan. Nakakatakot talaga.
At hindi pa yon, maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa, sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakakanervyos talaga. Tama ba ito? Talagang Siyempre, hindi tama, Manang Aimee. Yung kapatid mo ay may tama. May tama siya. may bribery na, may pananakot pa. Ano ba ito nangyayari sa bansa natin? Huy! Ano ba yung nangyari sa bansa natin? Ang nangyari sa bansa natin, nagsisisi na tayo bakit si BBM ang naging aaminin ko. Isa ako sa mga bumoto kay BBM noong 2022. Pinagsisihan ko talaga. Bago natin sa pag-usapan yung pangalawang topic natin, mag-shoutout muna ako ha. Nanette Selzler, maraming salamat sa laging nagpa-member ka dito sa Donmar TV. Lagi itong nanonood si Ma'am Nanette eh. Hello Donmar, kumusta na po? Okay lang madam. Itong si Maluisa Lara. Happy Father's Day Donmar. I'm watching from Cebu. Ayan, maraming salamat Maluisa. Sabi ni Sally YG Aleche. Hi, good morning Donmar TV. Hello po, Ma'am Sally. Sabi ni Julia Sugiyami, itong suki natin dito. Good day po, Sir Donmar. Ayan. Thank you, Ma'am Julia. So, heto. Bumanat si Senator Aimee ha. Kung maalala po ninyo, si Tatay Digong, binanatan niya si Senator Kiko Pangilinan. Kasi Kiko nga eh. Kiko Matching. Itong batas na ginawa niya, kiningkoy niya. Kiningkoy. Ay nako, magagalit na naman si Madam Shawi. Yung mga Sharon fans, Madam Shawi, pasensya na po, banata natin yung asawa mo. Kung maalala ninyo, binanatan po ni Tatay Digong. Itong si Kiko Pangilinan. Ito panoorin ninyo kung anong sinabi ni Tatay Digong tungkol kay Kiko Pangilinan. Ito, play. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Dahil dito sa mga sinasabi ni Tatay Digong, no, sa batas ni Kiko Pangilinan, galit na galit ang mga dilawan dito kay Duterte. Sobrang galit sila kay Duterte. Itong sinabi ni Duterte dito. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero may t-shirt pa nga si Ann Cortez at that time, yung mga artistang dilawan. Nakasabi doon na ang mga childrens are not criminal. Yan ang sabi ni Ann Cortez. Ann Cortez, ano na? Yung nangyari sa Tacloban, sige nga, i-t-shirt mo ulit yung t-shirt mo kung kaya mo pa. usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, yan ang sabi ni Duterte. Dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, yung nangyari sa Tacloban, wala, hindi yun makukulong.
Kawawa nga yung mga parents ng mga biktima eh. Sabi nila, wala kaming hustisya nito. Yung pinagtawanan ko dito ha, si Kiko Matching. Ikaw ang dahilan. Yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Grabe. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng pulis, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanongin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi ba ninyo binasa ng husto yan? Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Dati nang nagsabi si Duterte, huwag niyong iboto si Kiko Pangilinan. Sa nangyari ngayon, binoto niyo ulit eh. Naging senador ulit. Tingnan niyo anong nangyari. Iyak tayo dito kay Kiko sa kanyang kapalpakan. Nadamay pa tayong lahat. Damay tayong lahat. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya yan talaga ang Salot. mga... Ito siguro, pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag naaresto, they are brought to the DSWD. Because, galit ako Galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay, mayor. Yung helpless. Helpless ang public. Helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ayan, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon na, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon. I have criticized Pangilinan
almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, magnakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. Kasi ano yung sa Tacloban yung mga estudyante na yun, alam nila what is right and wrong. Alam nila na kapag gagawin nila yun, makakalusot sila sa batas. Dito sa batas ni Kiko. Yun ang nangyari. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Babay. Ganon yan. Kasi kayo mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. Let me, it's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na ng nakuha yung shabu. So, pagdating nung ilang taong ka? 16? Umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag-aristo ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang naglalaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor and as president, do not about. Do not. So, yan nakakami si Tatay Digong yung mga advices niya, no. Ito naman, panoorin natin itong si Lito Banayo. Ubos na ang pera ng Administrasyong Marcos. Kaya pala, itong si BBM, walang vision, walang patutunguhan ang kanyang pagiging presidente. Ito, panoorin natin. With the impeachment trial of the Vice President targeted to start July 6, attention's now turning to whether the Senate is prepared to handle what is expected to right now. The man who says, I see and
Salamat po. Nagkausap lang tayo sa phone dati, no? Yung binalita po ninyo na may nangyayaring meeting doon sa isang casino at mukhang yung opla na tinatawag na, ano nga ba ito? Noel. Conas. Conas pala, sorry. Pero pupunta po tayo doon mamaya, Sir Lito, no? So, ano ang nagkukumbinsi sa inyo, sir, na lahat ito ay estratehiya lamang para ma-divert yung attention po natin, sir? Kasi, 2 years down the road, tapos na yung term ni Presidente Marcos. Unfortunately, it's been one of the most controversial presidencies in the country. Instead of redeeming, as it was hoped for, redeeming the name of the family, the father especially, ang nangyari, got embroiled in so many controversies. But the most lethal of all these controversies is the flood control scandal, which ironically, he quote-unquote exposed through Mahiya Naman Kayo. But by next month, a year has passed. And hardly anything has moved in that fight against humongous corruption. Sobra hindi, basta we've never seen anything like it. And when you backtrack, 2023, 2024, 2025 budgets pala, nagkaroon na ng sleight of hand, no? Yung parang Houdini na, parang makalimutan yung mga importanteng proyekto at mapunta yung pondo sa unprogrammed funds na pagkatapos pinakikialaman na ng DBM, nire-release din in these anomalous projects. No? So this is not something that people are likely to forget. Sir Lito, pero ang defense naman ng Malacanang niyan bakit siya siya nga ang nagpakalat itong kontrobersiya na to. Siya yung kumbaga, pull the lid. Walang problema sa nagpakalat ng issue na sinabi ni BBM na mahiya naman kayo dito sa ginagawang flood control. Ang question dyan, may ginawa ba siyang solusyon? Solusyon para mahuli itong mga flood control mastermind? Wala naman. So, walang kwenta, hindi credit yun. Na siya ang nagsabi. Walang credit. Kasi hugas kamay siya. Para ma-expose ito, bakit siya ganun po depensa Ako ang basa ko kasi, it was a reaction to something that happened before the SONA. Kasi nagkaroon ng baha. Sobrang ulan nun, nagkabaha-baha, hindi lang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, all over the country nagkabaha-baha. And remember, the year before, in the 2024 SONA, he was taking pride in 5,500 flood control projects all over the country. So, his propagandists must have thought na may problema ang malaki, unahan na natin by saying yung mahiya naman kayo. Ang Correct. problema, okay, sinabi mo yon, pinalakpakan ka, yung mga pumalakpak pa nga, yung mga flood control congressmen, para hindi mahalata. para hindi rin mahalata. Ang problema, ano ang nangyari since then? No? There have been a series of obfuscations, no? Excuse me. Di ba? Maski sa Senado, malinaw na maraming ayaw kumbidahin or kung kumbidahin man, parang masyadong soft ang investigation na nangyari. So up to now, although people suspect who the masterminds are, I'm saying it with a plural and not the singular, pero walang formal investigation dito sa mga to. Kumbinsido kayo that the maleta delivering Marines ay nagsasabi ng totoo? Ano po ang basihan po ninyo para paniwalaan po sila, sir? Unang-una, tingnan mo yung facial expression. Tingnan mo yung the way they come up with their stories, no? Kuminsan may mga sablay, kuminsan may mga sinasabi nila, may mga contradictions, no? But that's because you're talking of 18 plus 4. You're talking to different people. Hindi naman sabay-sabay yan na nag-deliver ng maleta. Hindi naman nila
I mean, when I'm sure Ping Lacson, who's a good investigator, can see that, no? Pag kasi ayos na ayos yung pagkakalatag ng mga sinasabi, mukhang, ano yun, may script. Pero yung may konting mga mali-mali na ganyan, may konting mga contradictions, may konting discrepancies, but the story still remains, at mismo si Saldico naman, sinabi din yung maleta-maleta deliveries na yan, no? Maybe the figures are bloated, no? I wouldn't expect them to count that how much each maleta and then multiply it with the number of maletas, no? Pero malinaw na they were telling the truth, and you juxtapose this with what you saw dun sa kaila Alcantara, Hernandez and all na billiard table na groaning with $1 billion pesos or something of 1,000 peso bills, no? The visuals are there, no? The testimonies of the Ang problema, walang seryosong, ang ginagawa binubutasan natin no? Whether in traditional media or in the social media na kampi sa administration, binubutasan lang lagi, no? Yung kanilang testimony. No? Instead of ferreting out the truth, the whole unvarnished truth. Yun ang kulang. At yun ang hinihintay ng tao, ang tingin ko. Kasi sila ang apektado Ano pong pananaw ninyo kay Win Gatchalian as Senate President? Oh, he's a good guy. He probably among the senators, he would be very qualified to mend fences between the two warring camps right now, no? The problem arises in the handling of the impeachment trial. No? Because not being a lawyer, I mean, he's bright, he's sharp, but presiding justices or presiding judges of a trial requires legal know-how. Baka yun ang kulang, yun ang problema. Hindi naman pwedeng maglagay ka ng abogado sa likod niya para sa committee hearing, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n. Nakakahiya naman yun, no? So, I guess that's the reason Yung why sila Vince some Dizon, of them... binubulungan si Bongo. At si Frank Drilon, kunyari, wala nakikita. Di ba? So, yun ang problema, no? So I guess that's the reason why sila mismo, some of them, have been suggesting na si Cheese Escudero ang mag-preside. Maganda ho bang optics yun na si Cheese Escudero ulit? Ito ba ay... Wala naman silang choice Ito ba ay redemption time or... Hindi sa ganon, Lord, no? Before the program, I checked nag-google ako the senators that I first elected. No? When I was quite young, 21 pa noon ang Okay. para kang magiging botante, no? 1946 ka pinanganak, so bumoto ka ng... Yeah. Maganda-ganda pa ang mga pagpipilian nun. Lahat sila abogado. See. Lahat sila abogado. Yung tinalo nila, mga bar top notchers din lahat. No? Ang mga tinalo nila, Tecla San Andresiga was the first woman bar top notcher. Kung sino-sino no? Juan Liwag of Nueva Ecija, no? Ganon. Ngayon, 5 ang abogado. 3 nandun sa side ni Alan Cayetano. Ang talagang may extensive trial experience lang dyan, si Marcoleta. Di ba? So, Yung dalawa, I mean, nasa kabila, si Kiko at saka si Cheese, no? Si Cheese medyo may trial experience. Yung bata pa siya before he entered politics, no? Pero alam ko, hanggang piskal lang. No? Hindi pa umabot sa talagang full-blown trial, no? so yung hirit ni Marcoleta na, wala ka kasing legal training. May konting... Totoo naman yon. Medyo hindi lang, medyo... ang pagkakasabi. Oo, pagkakasabi. Alright. So that is a big problem. Binabanggit pa palagi na ang memorya ng Pinoy ay Maiksi. parang buhay ng mayfly. As a strategist, how do you play that to your advantage or to the client's advantage? Well, I think that's what government is doing right now. No? Marami namang, una-una, ilan na ba ang naging press secretary sa atin? 5 in 3 years, no?
Acting pa yung hanggang ngayon. Acting pa, oo. In fact, siyam sa kabinete ngayon, including the ES, is still acting, di ba? That's 40% of the entire cabinet. No? I mean, can you imagine that? Something like that. But anyway, alam ko meron silang mga consultants, isang Kano, 2 Europeans, no? Parang pre-snap elections. Oo. Tapos meron pang veteran marketing guru, no? Na nandoon din, no? Pero nagtataka ako bakit ganon. So, Sa lagay na yon, may mga consultants pa sila. Oo, may mga consultants. So, parang ang nakikita ko nga is parang every time may problema, anong takip dyan, anong gagawin natin, everything is reactive. Eh. Kasi to begin with, wala naman talagang vision ng presidente. When we elected him, what was the mantra? Just unity. Unity. And why was it Walang unity? vision. Because nakuha niya si Sara. No? And nag-break na yung unity ngayon. O, may vision ba? Anong vision natin? 20 peso rice, which was a stupid promise to begin with because it Stupid defies talaga. the laws of economics. I mean, nag-NFA ako ng 2.5 taon. No? Naiintindihan ko yung bigas. No? Diba? At sabi mo, what policies sa kolo mo? Parang natatakot daw siya na baka isusunod sa kanya. Yun ang kain. Likely, kung ganon ang mga Babalik ang na rin. ratings, babalik na rin daw lahat ng mga in-effort niya. At sabi, alin doon? Okay. Pero, Sir Lito, ano yung isang what is the most important political story that journalists are missing right now? What should be writing about? That's a very difficult question to answer. Sorry. Hindi, kasi, I hate to be a Jeremiah of doom or gloom for that matter. No? But government has very little fiscal space to be able to do anything constructive so that the economy will perk up no, within the next 2 years. No? It's not because of Iran alone. It's because for the past 3 years nga, winaldas natin yung pera na dapat pumunta sa tamang infrastructure, pumunta sa health, sa education, and all the other basics. Grabe. And then we've been, without having to give up our sovereignty issue over the West Philippine Sea, we did not have to push our relations to China into a Cold War. No? Because whether we like it or not, they're our biggest trading partner right now. We import so much from them. And at least there's still an export market for our fruits and other produce. No? So, wala kang nakikitang anong magagawa, no, to improve the situation of the common man. No? And by common man, I'm not referring to the ayuda recipients. I'm referring really to the middle class. Kasi the middle class has become the nouveau pauvre, the new poor. No? Hindi mo na ma-stretch yung income mo ngayon no? Dahil sa pagtaas ng presyo, no? Ng pangunahing bilihin. At tataas pa yan. Yun ang nakakatakot. No? At nga di ba middle class kasi hindi yon safe kasi they're just one sickness or one typhoon away Precisely. from going back down through that line. Yeah, kaya Pero, nga pag nagtag-ulan na naman tayo at malakas yung mga ulan at Pero mabuti na lang. nagkaroon na naman ng El Nino. Pero ang problema sa El Nino, ang production natin sa September and October, no? At sa Meron susunod pa ba? na taon, yung May magiging aasahan pa- production natin. O baka yung production na iaangkat natin. Hindi, lahat magkakaproblema kasi tatamaan din ng El Nino ang Vietnam, Yes. Thailand, India, Pakistan. Yan ang pinagkukuhanan natin ng bigas. No? Kung sila tatamaan din ng El Nino, tayo tinamaan din ng El Nino, ano mangyayari sa presyo? No? So that's the problem. Aside from the fact na halos lahat na ng kinakain natin ngayon, ini-import na natin. No? So napakahirap kang kumilos o gumalaw within that yung mga initiatives na gagawin ng gobyerno para maibsan ang hirap ng tao. I'm worried about So, tama talaga itong sinabi, binanggit ni Lito Banayo na hindi na makapaggalaw itong administrasyong Marcos dahil wala na talagang pera.
Yan ang katotohanan. So, kayo guys, no, you heard it from the interview of Lito Banayo. Mag-comment po kayo ha, at babasahin natin yan, ang inyong opinion sa comment section. Paki-like, paki-share sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.